Mga kapatid, kasabay po sa paglabas ng Bagyong Francisco, nakapasok na nga kahapon ng bansa ang Bagyong Gardo. Ang magiging epekto nito, alamin po natin sa ating resident meteorologist sa ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning, kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Nagkasabay nga sa maiksing pagkakataon ang Bagyong Gardo at Bagyong Francisco sa loob ng ating area of responsibility kahapon. Dahil alas 3 kahapon, nakapasok sa ating area of responsibility. Ito pong Bagyong Gardo. At around 7 p.m. naman ng gabi, nakalabas din ito pong Bagyong Francisco sa ating area of responsibility. Sa ngayon, isa na lamang po ang bagyo sa ating area of responsibility. Yan po ang Bagyong Gardo na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,270 kilometers east ng extreme northern Luzon, at yan po ay lumalakas pa at nasa tropical storm category ng pag-asa na may taglay ng lakas na hangin na nasa 95 kilometers per hour, at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 115 kilometers per hour. Ito po ay nasa severe tropical storm category na ng pag-asa. Yan po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Francisco o yung dating Bagyong Francisco ay unti-unti na po lumalayo sa ating bansa, at nandiyan na po yan sa katimugang bahagi sa mga isla, sa katimugang bahagi ng Japan. Samantalang ito namang Bagyong Gardo ay wala pong naging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, at yan po ay palabas na rin agad ng ating area of responsibility ngayong tanghali, at wala na po yung magiging direktang epekto sa atin maliban lang sa paghila po nitong dating Bagyong Francisco sa ating habagat o southwest monsoon. Yan po yung ating weather system na nakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon, may mga pag-ulan pa rin tayo sa ilang bahagi ng Luzon, particularly sa Zambales at Bataan. Kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. Pero nababawasan na po yung ating epekto ng habagat. Bagamat sumisili po yung ating araw, posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, including Cavite at Batangas, ang malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang mga kabundukan sa Cordillera, kasama na rin po dyan ang Baguio City at ang Ilocos Region. Samantalang ang area po ng Batanes, possible din po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Yung ating habagat nga ay unti-unti pong humihina. Sa ngayon, ang malaking bahagi po ng Luzon ay minsan makakaranas pa rin po ng mahangin na conditions dahil po sa habagat. Pero bukas, ngayong weekend, ito pong areas po ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon na lamang ang maapektuhan ng mga pabugso-bugsong hangin na dulot po ng habagat. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang maulap na panahon. Although minsan sumisilip na po yung ating araw, anumang oras sa maghapon, posible pa rin po yung ating mga pag-ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, papapasok sa trabaho at opisina, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At mag-ingat at mag-ready pa rin po tayo sa mga posibleng pag-ulan. Lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms dahil malakas na buhos po na pag-ulan yan, although hindi nagtatagal. At posible pong magpaba, especially sa mga mabababang lugar, at possible din po yan magdulot ng matinding traffic, lalong-lalo na kapag uwian po ito nangyayari. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga. At muli po yan lulubog mamaya 6:28 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.